Hello, Doc. Nakamute po kayo. Paki-unmute, please. Ayun. Ayan. So, good morning, good morning. Thank you, thank you. Sa lahat po ng nandito ngayon, magandang umaga po sa inyo. Special mention po sa mga first-timers natin. Welcome po sa inyong lahat. Thank you for being with us. So, good morning. Ang pag-uusapan po natin ngayon is a very important part po ng ating katawan, ang ating mga buto. Okay, next slide. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014, ganyan po ako kalaki. And alam nyo, sa ganyang katawan, ang hindi ko gusto, ayan, madali akong napapagod, hinihingal, feeling ko ang tanda-tanda ko. Buti na lang, along the way, during that year, na-meet namin ang aming angel, si Mother Arlene. So, thank you, Mother. So, ang sabi niya, why don't you give it a try? Subukan nyo lang. And see for yourself, ano ang maitutulong ni Herbalife para sa inyo, para sa family nyo. And I was hesitant at first. Sabi ko, baka mahirap yung gagawin. Pero sabi niya, simple lang. Palitan nyo lang yung traditional breakfast na nakasanayan ninyo. So, sabi ko, palitan lang pala, madali lang pala. Sige, try ko. And true enough, after 3 days na nagtitake ako ng products yan, unti-unti, gumaang yung pakiramdam ko. Even yung wife ko, gumanda yung pakiramdam. So sabi ko, sige, idire-diretso natin. And buti na lang, sinubukan ko dahil nung gumanda yung pakiramdam namin, so naging consistent kami, I lost a total of 22 pounds at 4 inches po sa aking waistline. And buti na lang nagkaroon tayo ng ganitong community dahil ang learnings natin dire-diretso. Who would have thought na magiging part kami nitong family na ito na full of positive people. Kaya kayo na nandito sa VNC, parate stay tuned po tayo. Okay, sige, next slide. So pag sinabi po natin buto, ano nga bang function? Bakit nga ba kailangan may buto po tayo? Okay, yung buto po natin, siya po ang sumusuporta sa katawan natin. Bakit maganda yung tindig natin? Bakit maayos yung pagkakatayo natin or yung pagkakaupo natin firm? So isa po sa ang buto yon sa dahilan kung bakit ganon. Ano pa? Siya po ang protection, no? Siya po yung parang dingding ng ating mga organs. Siya po ang dahilan kung bakit gumagalaw tayo kasi ito po ang kinakabitan ng ating mga muscles para tayo makagalaw. Siya rin po ay nagsisilbing imbakan ng mga minerals at mga fat deposits na kailangan po natin at nakakatulong po siya sa blood cell formation, yung sa concern po sa ating dugo. Okay? So marami po siyang function. Sige, next slide po tayo. At dahil dyan, ilan nga ba ang meron tayo? Alam niyo ba, kung hindi niyo po naitatanong, kung tayo ay mga bata pa, mga babies yan, mga early childhood yan, meron po diyang mga 300 na buto. Pero habang tumatanda po tayo, yung iba po dyan nagdidikit-dikit na, kaya ang mga adult na kagaya natin, mga 206 na lang po kasi nag-join na po, naging isa na po yung dating dalawa, nag-join po sila, naging isa. So approximately tayo na mga nandito, meron tayong mga 206 na buto sa katawan. So di ba napakadami? Sige, next slide. So dahil dyan, napakarami nating buto, ano? So ano ba ang nangyayari sa ating buto throughout our lifetime? So throughout our lifetime, active po ang ating buto. Hindi natin nararamdaman, pero siya po ay napaka-active. So, sa atin pong mga early adulthood, no, ang nangyayari po, so yung formation po ng ating buto at saka yung pagkasira, kasi nagkakaroon po siya ng natural na nasisira po siya, yung tinatawag po na bone resorption. Yung bone resorption po, yung pagkasira at saka yung pag-maintain na o yung paggawa ulit ng bagong buto, tabla po sila. So tabla ang laban. Kung gaano karami nasisira, ganun din kadami yung nabubuo. However, as we age,
habang nagkakaedad po tayo, especially when we reach yung mga senior years natin, mas madalas na po yung pagkasira kesa doon sa pagkukumpuni. So kumbaga, hindi na po nakakahabol or nahihirapan na humabol yung katawan natin mula doon sa pagkasira, hindi siya nakaka-adapt para sa pagkumpuni. So ano ang nagiging resulta nito, especially sa mga old age people po natin? So dito po nagiging brittle yung buto nila, and this can lead to, kung may mga history ng fall or na nabunggo sila, nahulog, ayan, nagkakaroon po sila ng fracture. So ito po ang kadahilanan, itong natural process na ito, kung bakit mas prone ang ating mga lolo, lola sa fracture. It's because of this. Sige, next slide. Okay, so dito, ano po ba ang nakita nila dito? So ito po ang natural history, no, na activity po ng ating mga buto. So kung makikita nyo, when we reach 20 to 40 years old, so ano yung nagiging peak, ano yung mga may say, no, sa formation or sa pagkasira din ng ating buto. So mas nagpipik po siya, mas maganda po yung kanyang formation kung kumakain tayo ng masustansya, kung nag-engage tayo into physical activity. So nakikita nyo po yung green line, yun po yung epekto ng pagkain ng healthy at pagiging engaged sa activity. However, pag pinili po natin yung nasa pula na linya, so may parte rin ng genetics, however, ang lifestyle natin kakaiba, hindi tayo kumakain ng healthy, hindi tayo nag-engage into much physical activity. So yung formation po ng ating buto, kumpara doon sa same age po, let's say yun po, 20 years old, kumpara doon sa mas nag-engage or doon sa mga healthier ang lifestyle, so mas mababa po yung bone mass nila kumpara doon sa living a healthy life. So kung papansinin niyo po, may epekto po ang diet, may epekto po ang lifestyle sa formation at pagkasira ng ating mga buto. Okay? Sige, next slide. So, paano natin mape-prevent? Ano bang magagawa natin, no? As an ordinary individual, may magagawa po tayo, no? So, unang-una, we have to have enough calcium po sa katawan, meron tayong enough vitamin D, at i-engage natin ang ating katawan sa mga weight-bearing activities as much as possible to prevent, no, yung mabilis na bone loss ng ating katawan. Sige, next slide. So, pagdating po sa calcium at sa vitamin D, so alam nyo ba, dynamic duo sila. Kumbaga, magka-partner po sila. Bakit? Ang calcium, ito po ang mineral na kailangan ng ating katawan para mag-build up siya at ma-maintain niya na malakas ang ating mga buto. However, ang vitamin D naman po, ito ang kailangan ng ating katawan para mas effective o mas epektibo ang pag-absorb ng calcium na tinake natin. Okay? So kumbaga, si calcium sasakay sa jeep. Ang jeep po, yun yung vitamin D. Yun ang kanyang vehicle para mas ma-absorb siya or makarating siya doon sa pupuntahan niyang destination. Okay? Next slide. Kaya napakahalaga ng tandem nilang dalawa. So nabanggit ko po kanina, ano yung mga weight-bearing exercises na kailangan po natin? So number 1, pwede po tayo, kung bata-bata pa, kayang tumakbo, running, no, weightlifting, and walking. So habang ini-strengthen po natin ang ating mga buto, mas nai-stimulate po yung ating buto to form new bones, no? And nabanggit ko po pala kanina, doon sa doon sa vitamin D, tinatawag po siya sunlight vitamin kasi nakukuha natin siya. 10 minutes of exposure po sa araw, nakakakuha tayo, ang sabi nila, mga 10 micrograms ng vitamin D per per day, no? So yun po.
Okay, ano pa ang weight-bearing exercise? So halimbawa naman, hindi kaya na ng ating edad. Next slide. Ano ang ating option sa ating mga senior? So ang ating mga senior, pwedeng mag-engage into dancing, pwede mag-engage into yoga at pilates, no? So yan po. So engage ourselves, no, with these activities as much as possible na matotolerate po natin, no, to strengthen our bones. Sige, next slide. Ano pa? So, especially pag nagkakaedad po tayo, madalas po ang falls and fracture. So, ano ang mga simple techniques? So, kung tatayo po tayo, no, para anong tawag dito? Ma-practice natin, no? May exercise tayo at ma-practice yung balance, get up from a chair without using arms. Pero syempre dapat meron tayong nakatabi, no, naaalala kung sakaling tayo ay ma-out of balance. So mahalaga, wag po natin gagawin ng mag-isa yan. Ano pang pwede? Modified squats, pwede ang Y exercise, at yung pag-balance on one leg. So habang ginagawa po natin to ng mas maaga, mas natitrain ang ating mind at natitrain ang ating mga buto. At dinedevelop natin eventually to a stronger bone. No? Sige, next slide. So tandaan po natin, so para po doon sa mga viewers, sa mga coaches natin who is not yet on their ideal weight, tandaan po natin, i-share po natin ito sa ating mga kakilala. Obesity is not bone protective. Bakit? Kaya kung obese po tayo, we have to maintain as much as possible ang ating ideal weight. Bakit? Ang obesity po reduces bone density, so mas nagiging brittle, prone to fracture po ang mga bone na mababa ang density. Number one, mas mataas po, 6 times more chances of having osteoarthritis. Prone din po sila sa mga spine problems kasi yung posture po nila, no, hindi maayos kasi nga po because of their weight, at nagkakaroon po ng mga joint problems, no, kasi yung buto po napupunta po, especially yung buto sa tuhod, napupunta po yung burden sa kanila because of the heavy weight na kailangan nilang kargahin araw-araw. Okay? Sige, next slide. So, meron po, kagaya nung nabanggit ko kanina, meron tayong 206 bones sa katawan natin at meron din tayong 206 na dahilan kung bakit sila kailangan pangalagaan. Kaya nga po, if hindi pa po natin natatry na uminom ng calcium na meron din po tayo, extra cal, simulan na po natin. Dahil kung nag-start tayo ng maaga, mas malaki ang tsansa, no? Mas maaga natin mapapalakas ang ating mga buto. Okay? Next slide. Ang extra cal natin, no, very effective po yan. Kaya nga, say yes na tayo sa good nutrition. Napakaraming products. Kagaya nung nabanggit ko kanina, makakatulong po ang mga products natin. Those of us na hindi pa po nasa ideal weight, makakatulong po ito to achieve our ideal weight at yung calcium. Kaya say yes to good nutrition, awarded din po tayo as super brands in the Philippines. Ibig sabihin, ginagampanan ni Herbalife ang kanyang mission to provide good nutrition, no, sa ating mga drinkers, no? Kaya nga po, tandaan din natin, wag natin gamitin ang ating mga products na panggamot, pag-diagnose sa kahit anong sakit. Sige, next slide. And saan pa nga ba? Paulit-ulit nyo pong naririnig na sinasabi ng mga coaches natin at uulitin ko po ulit. Say yes na po tayo. Number one, no, in the world when it comes to meal replacement, protein supplements combined, and weight management and well-being. Kaya wala na pong duda. Let's say yes to a healthier you. So, thank you po for being with us and see you again next time. Hope marami po kayong natutunan. Back to you po sa iyo, Coach. Ayun.